Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa Motus Battle League at ito yung event ng finals, Pedestal 4, Hantungan 5. At ang re-review natin ngayon ay syempre itong battle nila Shaboy at ni Calix. At tangina, hindi ko alam kung anong klaseng battle to kasi para sa akin magkaiba sila ng approach eh. Si Shaboy may pagka-comedy, si Calix naman more on technical, pero kaya rin naman ni Calix sumabay sa comedy eh. Si Shaboy ganun din. So hindi natin sure kung anong estilo yung gagamitin nila sa isa't isa. Kaya ganun, ito yung lagi ko sinasabi. Battle of effectivity na lang talaga. Kung sino yung mas effective na angulo, reference na ginamit sa isa't isa, yun ang mananalo para sa atin. Kung sino yung mas malinis, kung sino yung may mga mga room shaker, haymaker, yun talaga yun eh. So, battle of effectivity, Shaboy versus Calix. At some point may pagka-style clash, pero depende sa kung anong estilo yung gagawin nila. So, yun, game. Unang panat para kay Shaboy, Hantungan 5. Pakinggan natin. Game. Yo, game! Nag-chat sa akin to si Calix. Sabi niya, "Boy, hiningi kita kay site, pasabit lang sa iyong kasikatan. Gusto pa akong gawing kasangkapan. Eh di ba flip-top MC ka na rin naman? Hindi ka nga lang binibigyan ng laban. Sa batch natin sa flip-top, kayo daw yung may potensyal at sang-ayon ako dyan. Yung grupo nyo na unknown, sobrang solid, mga pare-parehas, talunan. Uy. Tapos nayayabangan kayo sa pagiging undefeated ko? Hoy, hindi na mababago pa yon. Record ko sa flip-top 5-0. Record mo, 1-1. Puta, parang bagong taon. Ano, may pasabog ka ba Nice. dyan? Sa yung kwadernong sulatan? O baka supot ka rin na... Ayos yung ano dun simile dun 1-1 parang bagong taon. May ano yun? Yun. Record ko Pasabog. sa flip-top 5-0. Ayos yun. Record mo, 1-1. Puta, parang bagong taon. Ano, may pasabog ka ba dyan? Galing. Sa yung kwadernong sulatan? Ganda nun, O ganda baka nun. supot ka rin naman, parang paputok sa Bulacan. Pero nabigyan na nga pala ulit to ng laban ng zoning. Nice, appear. Naaalala ka pa rin pala ni boss kahit papano. Once a year. Kung ba't bigla kang nagkaroon ng laban doon, baka nakakalimutan mo yata na may isang MC na nag-alamoyra kasi siya yung nagpaubaya. Kasi wala ka sa original na lineup noon, hindi ka kasama sa pinamilian. May nagbanggit lang ng iyong pangalan, kaya nga ikaw yung huling sinabihan. Payag ka noon, isa ka sa promising na rookie, tas minsan ka lang kung maalala. Si Enigma nagmistulang inaanak mo, tuwing Bermans ka lang nakikilala. Pero pagdating sa pagja-judge, the best yan. Yung explanation, walang makapantay. Kaya nga madalas tungkunin bilang hurado sa mga Miss Gay sa barangay. Isang beses nag-judge to sa pageant, yung contest ginawa niyang rap battle. Kasi pinili daw niya yung contestant number 3 kasi lamang daw sa choice of angle. Choice of angle sa Miss Gay? Wow naman pare, ang bigat. Pinili mo yung number 3, kita naman na lamang yung number 4 sa ribat. Gago. Kaya ka nag-aangas-angasan sa battle kasi hindi mo pa nararanasang ma-real talk. O eto, real talk. Kamukha nyo ni Class G yung mga tomboy na sumasayaw sa TikTok. Kung umasta ka sa mga event, kala mo kung sino kang celebrity? Akala mo ba ang gwapo mo? Gago, mukha kang tomboy na walang creativity. Yung astahan pa sa battle, kala mo talaga veterano na sa kalsada. Pinakamaangas mo lang naman na nagawa, mag-bogus buying sa Lazada.
Di ba mahilig kang manakit ng damdamin sa battle? Yan yung estilo mong tangan-tangan? Pues ano pang magagawa mo dito kung wasak-wasak na buhay ng kalaban? Naguhubad, nakikipaglaplapan sa harap-harapan ng mga tao. At sa harap-harapan din ng mga yan, kinuha ko yung 5 kong panalo. Yeah! Okay. Ang highlight sa round 1 ni Shaboy, mga punto. 'Di ba? Ang mga pinunto niya dito, yung yung pagiging undefeated niya, tapos yung unknown na talunan na naaalala ni Arik once a year, yung joke na nag-judge sa Miss Gay, tapos pinili yung round 3, pinili yung contestant number 3 pero mas lamang yung contestant number 4 sa rebat. So ang ganda ng transitions, pero ang highlights ng round 1 ni Shaboy is yung pagkakaroon ng effective na punto dun sa sa round na to. Walang mga mabibigat na punchline, walang malalakas na haymaker, pero yung message, yung punto na dineliver ni Shaboy para kay Calix is direct. Kaya para sa akin, balanse, malakas, at ang ganda ng pagkaka-construct, ang ganda ng pagkakalatag ni Shaboy ng mga punto na yun, kung paano niya natahi yun na ganito yung setup sa ganitong punto, sa ganitong punchline, 'di ba? So malinis para kay Shaboy, at ang ganda ng performance. So yun, round 1 ni Calix, pakinggan natin. Game! Ano, baka rinig yun ha. Ito'y unknown laban sa mga kahanay ni Makoy. BBM supporter na kumantot ng rolling pandang maamoy, tas undefeated to. Tignan kung tatagos apoy, sino ba ayaw makakitang magkakalik si Shaboy? Itaas mo yan, 5-0! Itaas nyo! Pes ngayon yan lalagpak, etong isinampa na masangsang sasagad-sad-sasadsad. Record mo'y masasakote, pare parang naparak. Saktong Shaboy katransak, kaya sa 5-0 babaksak. Kaya wag kang piling magaling! Epitetikos na flow sa atake kong nagbabadya. Di kasi neryoso ni Vicente Marichodeo, kaya record naging banta. Nag-choke si Mirage, pati Dodong, tas 5-0, wow ganda. Di ka magaling, naging undefeated ka lang na di sinasadya. Okay, punto rin to. Hindi biro. Mga bara mo na ba ang wak? Sino mag-aakala magiging ganyan yan? Dati lang yan kumakain ng hollow block. Isipin nyo naguhubad sa harap ng marami, nakikipaglaplapan sa kapwa lalaki, kung kumain pang elepante. Tapos ito tatapat kay GL. Lakas ng trip mo alaunan. Kung yung iba sinasabayan ng Diyos, ikaw sinasabayan ka ng kagaguhan. Anong tatapat kay GL? Baka ipapalit kay Husky. Kasi gayang-gaya mo lahat ng team mo, forma at dating. Mula sa pagiging rapper na naguhubad sa battle yang aning. Kaso si Husky witty jokes, ito korning walang kasing. Naging influencer katulad niya pero di ka na-influensyahan ng galing. Yung pagiging undefeated pinapakita. Wag puro generic na corning lines. Wag puro mema at content. At may content na solid ba ay nakakatawang Shaboy pero ba't walang substance na ma-offer site. Kaya di ka sinali sa VIPs, bagay ka lang sa open mic. Punto rin, no? Kumandaan ng nagkubal. Ba't hindi ka patuli? Maganda lang yung win-loss record pero pen game mo tuleg, lahat ng linya mo umit. Sige sa akin magkulit. Etong puro lang laplapan pag ismak ko dyan punit. Baliktad lagi mag-isip. Ano ba? Utak mo suhi. Paagat mong mabababaw lalagyan ko ng bungi. Kung tamad ka magdamit, sige ako magtutupi. Sulitin mo nang maghubad kasi balot kang uuwi. Time? Tabla to para sa akin. Yun talaga ang initial judgment ko. Narinig ko pa lang yung multis ni Calix, sabi ko tangina, pag nagtuloy-tuloy to hanggang dulo, itatabla ko to. So ganun nga yung nangyari. Multis, kung yung round 1 ni Shaboy ang highlight doon, mga punto at yung malinis sa performance niya. So kay Calix malinis din naman yung pagkaka-perform, tapos punto rin, no? So ganun, halos same sila ng
structure ng sulat, walang gaanong mabibigat na haymaker o room shaker. Ang nandito lang is direct na punto para sa isa't isa. So may mga punto si Shaboy na maganda yung pagkaka-set up at direct na talaga yun kay Calix. Ganun din kay Calix. May mga ang ganda ng pagkaka-construct, ang ganda ng structure, kung paano niya sinalansan yung mga ganong salita papunta kay Shaboy. Ang ganda ng setup, malinis. So sa tingin ko itong round 1, sa tingin ko ano pa to painit pa to Maganda yung umpisa ng dalawa, parehas malinis, parehas may mga tumatamang mga punto, mabibigat yung mga punto nila. Kay Shaboy pinunto niya na talunan yung unknown, na wala pang battle sa batch nila, 'di ba? Undefeated si Shaboy. Kay Calix naman, yun din yung pagiging undefeated din naman yung ginawang angulo. Tapos marami. So sa tingin ko yung round 1 palitan pa to. Tabla ko muna to. So i-anticipate ko yung rounds 2 and 3 na mas malakas dito, kaya bibigyan ko muna ng all 9 yung round 1. Multis ni Calix props doon. Kaya kailangan nating talaga ibigyan pansin yung Calix na yun. Puntos talaga yun para sa akin. Round 2, pakinggan natin. Game! May nagtaas pa nung 5-0. Iyon lang yung pinakamalakas sa Duramo. Sabi nga, saglit lang, sapakin ko kaya mukha mo. Tingnan mo. Ano? Sabi ka sa akin suntukan. Hindi. Oh, gag. Tangina mo, kung ano-ano pa sinasabi, puta. Kung ano-ano, binoboka. Ikaw nga, sa sobrang tanga mo, akala mo kapatid ni Pistolero si Bambo de Pistola. Bobo! Round 2 game! Game! Diskarte na ito sa battle, after ng round ng kalaban, nagmamadali siyang sumabat. Magbabanggit ng kung ano-ano, tapos tawag niya doon on the spot daw na rebat. Bigla magsasalita ng tangina mo ang wak, tapos wala nang tugma na kasunod. Alam kong ginagawa mo lang yung Calix para makuha agad atensyon ng manunood. Para makuha agad atensyon. Alam kong ginagawa mo lang yung Calix para makuha atensyon ng manunood. Putang ina. Palagi pa niyang dinadamay si M-Site sa battle para masabing yung linya matindi. Sinabihan niyang labas gilagid yung best friend ko. Kala mo yung tropa niyang si Jabo. Hindi. Di ba tropa mo yung si Jabo? Yung ginagawa mo palaging sumbungan. Alam mo bang kahit magtulong pa kayong dalawa dito, hindi niyo ko kaya sa suntukan? Tapos nung laban mo sa bargain, sinabihan mo si Site na walang sikat na kanta. Kala mo yung linya mo ang ganda? Sinabihan mong walang sikat na kanta, ikaw nga walang kanta. Aray. Magbabanggit ka ng ganun sa battle? Ang bigat nun. Ang ganda nun, Shaboy, men. Solid yun. Na kanta. Kala mo yung linya mo ang ganda? Sinabihan mong walang sikat na kanta, ikaw nga walang kanta. Out of nowhere, magbabanggit ka ng ganun sa battle? Pare, para saan? Para maitawid yung linya, sinabihan mong walang sikat na kanta si Site? Wow! Para-paraan! Kanta niya yan. Kanta ni Site yun, yung para-paraan. Sa battle? Pare, para saan? Nice. Para maitawid yung linya, sinabihan mong walang sikat na kanta si Site? Wow! Para-paraan! Ganyan ba naman pala yung gusto mo? Yung tipong damay pati si Billian? O baka galit ka lang kay Site kasi dahil sa kanya naging bipolar si Jillian? Nabanggit ba pangalan ng girlfriend mo? Huwag ka nang magtaka kung ba't ganun. Alam ko kasing hindi niya didibdibin to kasi unang-una, wala siya nun. Yung shota mo na oily face, sana minsan paderma mo. Padagdagan mo na din yung dibdib kasi nagmumukhang pader na bro. Kasi suso na lang ang kulang sa kanya. Hindi sapat na, maganda lang. Kung sinama mo yon sa nakaraang rally, baka isa yun sana bandalan. Gago. Yung girlfriend neto pag nakatupis, imbis na bumakat yung camel to, yung swimsuit na suot niya, nagmumukha lang, isinalpak sa hanger bro. Pero tropa ko talaga yun si Jillian, kaya pag may event, madalas kaming magkatabi. Akala mo ganun-ganun lang yun? Gago, sa isip ko, nagkakantutan na kami. Kung ba't nadamay dito yung girlfriend mo na palagi mong iniingatan? Kung ba't nadamay dito yung girlfriend mo na palagi mong iniingatan? Nakita ko kasi na tuwing bumabanat yung kalaban mo, palagi niyang iniirapan. Nagkamali ka ng hiningi kay Site, masyado kang sabik sa kasikatan. Tinuturing kitang kaibigan tapos gustong-gusto mo pala akong makalaban. Akala mo ba masisindak mo ko, Calix? Well, sa'yo pa rin yan nakadepende. Kasi hindi ako nadadaan sa lakas ng boses at aggression. Itanong mo pa kay Vicente.
Hindi na ako Hmm. magtataka dahil sa Nice, nice. Tanong mo pa, hindi ako nadadala ng ano yan, aggression. bakas ng boses at aggression. Ah, tanong, hindi ako nadadala ng lakas ng boses at aggression. Itanong mo pa kay Vicente. Yung punto na yon, alam naman natin kung paano bumatel ang isang Vicente, 'di ba? Grabe yung pagiging aggressive ni Vicente, 'di ba? Tapos yung boses niya buo rin. Kaya yun yung ano niya dito, yun ang reference na yun ang punto niya na tinalo ko nga yung pinakamalakas na, or sabihin natin may pinakamalakas na aggression dito sa sa motos tapos ikaw pa kaya, parang ganoon yung pinupunto niya. So magandang punto na naman yon para kay Shaboy. Anong mo pa kay Vicente? Di na ako magtataka dahil sa battle na to, malamang magtanim ka sa akin ng galit. Ang sa akin lang, galingan nyo sa susunod para sa kasikatan ng iba, di ka na nakikisabi. May starter lang konti. Si Shaboy, pero yung mga starter naman niya nasa early part ng round 1. Pero syempre, kahit non-tournament to, sayang kasi sabi ko nga kanina, I'm expecting na mas malakas yung round 2 entry niya. Pero yun nga, may konting slip ups si Shaboy dito sa round 2, 'di ba? So tignan natin kung kaya nating mabigay kay Calix itong round 2, depende sa magiging performance niya. Pero round 2 ni Shaboy, stack up muna natin 'yan, stay put lang muna natin 'yan. Malakas 'yon. Pero ang pinaka naging hindrance lang na bigyan ko ng score to is yung slip ups niya kasi marami 'di ba? Parang nawala ng konti, nakapag-speed, tapos nawala ulit, tapos saka nagtuloy-tuloy. So, yun. Pero andun pa rin naman, punto, ano pa rin naman yung mga effective na angulo or mga reference na ginamit ni Shaboy, nagustuhan ko pa rin naman yun. Hindi siya dragging, even na nagkaroon siya ng mga stutter, hindi dragging yung performance ni Shaboy. Malakas pa rin. Ang sarap pa rin pakinggan. Antayin mo pa rin kung kung saan maglaland yung mga setup na yon. Ganun siya. So yung round 2 ni Calix, pakinggan natin. Yo! Okay na? Di daw siya nabash sa boto niya sa Bitrom versus J Black. Sa bagay, talagang expert yung tingin. Lamang daw si Bitrom sa political bars at yung kakupalan nakamulti din. Oo na, Shabs, wag ka na mag-explain. Kulang na lang yung boto, i-bulletin. Ang explain mo sa amin ngayon, ba't mo binoto yung unit team? Hindi lang binoto, in-endorse pa. 2022 presidential election, saksi kami nila M-site sa mga pinaglalaban mong pantanga. Lumabas tunay na kulay, election day, naka-green at red pa talaga. Tapos inaasar mo si Blizzard na colorful? Yan ba creative mambara? Ikaw dalawang kulay lang suot mo noon pero ang sakit mo sa mata. Kaya anong undefeated? Nakipagtalo ka kay Antonym sa comment section, nagkalat. Anong undefeated? Sinita mo si Casper at Ispero kasi sa kanila si Lenny yung angat. Para sa pera na hangad, tumalo ka ng kapangkat. Congrats undefeated. Napanalo mo yung laban kung saan talo tayo doon lahat. Marami kang followers, boy! Nice! Marami kang Ganda followers, nun. boy! Kaya naka-apekto ka sa desisyon nila, gago. Ultimo yung binoto mo si Bitrom, hindi rin yung boto sa mga binoto mong tao. Kaya yung pag-uubad mo sa stage, okay lang yun. Huwag ka lang mandidikit ng tite. Yung pakikipaglaplaban mo kay Deo, okay lang yun. Pag nagka-AIDS ka, sa'yo naman yung sisi. Tanggap namin kahit anong gawin mo. Respeto namin mananatili. Pero nung in-endorse mo si Bongbong at Sara, yun yung totoong nakakadire. Yeah. Buti na lang gumanda karir. Yung political side niya Ay, sa mga naiiwas. nito. Galing ni Shaboy ang gilas. Walang makadali sa tikas. Undefeated sa flip-top pero isa sa rason kung ba't natalo Pilipinas. Kaya yung pagsama mo sa rally, halatang nahiya ka lang sa mga kapatid mo sa eksena king ina. Dati solid BBM, fuck you all! Kami lang nagkakaisa. 33 years old ka na nung na-realize mong mali? Talagang nag-iisip ka ba? Dati di mauga prinsipyo mo, ngayong uso, titindig ka na. Re-rebatan mo na SK, magnanakaw. Luma na yung Shaboy. Nahuhuli ka na sa datos. Palibasa, hawig mo yung hepe namin, napan ni Marcos. Presidente mo nga sa 2028, Sara Duterte.
Sa pangungulekta ng kapansanan, si Pari Sugapa. Kilala ka na talaga pagdating sa Agila, ang ina mo Dante Gulapa. Yung kredibilidad mong peke nabasag ngayon. Bumalik ka na lang sa Qatar at magtrabaho. Nakilala kang may daga sa dibdib pero pusi ang buho mong pagkatao. Isa kang mediocre na galing Middle East na middleman ni Paulo. Di ka lesser version ni Husky. Andy G ka lang na preparado. Yeah! Ang inastig tuwan ang. Naunahan ako. Naunahan ako ni Shaboy. Sabihin ko sana na isang angulo lang yung ginamit ni Calix. Wala, naunahan ako ni Shaboy sabihin yun. Dapat pala pinos ko muna. Bago ko... Anyway, ando na tayo sa stick to one angle. Pero yung round 2, ibigay ko kay Calix. So, bakit? Unang-una, linis ng performance, Calix. Si Shaboy, may mga stutter, may mga slip-ups. Given, sa performance, Calix yon. Sa content, sa punto, sa punto, halos the same lang. 'Di ba? May mga punto si Shaboy na sobrang direkta, may mga punto ni si Calix na direkta rin para kay Shaboy. So, bakit si Calix ang binoto ko para sa round na to? So, ano dito regardless yung angulo na ginamit ni Calix na politika, no? Yung about BBM, Sara, basta about sa red and green. Ayun, labas tayo doon. Battle rap ang pag-uusapan natin, hindi yung mga yun So para sa akin, mas na-deliver sa round na to sa round 2. Mas na-deliver ni Calix yung yung gusto niyang iparating sa atin. 'Di ba? Kasi syempre ang sinasabi kasi, ang pinupunto kasi ni Calix dito, nung election, 'di ba? Nung election, binoto si ganito, si ganyan. Pero marami sa atin ang, syempre, tayo, mga nanonood dyan, yung ibang nanood na 21,000 views to, yung ibang nanood, syempre hindi naman alam na kung sino yung binoto ni Calix, ni Shaboy nung eleksyon, kung totoo ba yon o hindi, 'di ba? Andun tayo sa question mark kung totoo ba yung angulo ni Calix, regardless kung totoo man o hindi, 'di ba? Pero ang pinakapunto ko dito, na-deliver ni Calix ng sobrang epektibo. Na-deliver ni Calix ng flawless, sobrang smooth, sobrang ang ganda nung daloy, hanggang sa di mo na malayan na nakatutok ka na sa round ni Calix. Aantayin mo na yung aantayin mo na yung saan maglaland yung mga ganitong setup. Ang ganda ng setup. Tapos aantayin mo na kung saan maglaland. 'Di ba? So, sa akin, convincing yung angulo, convincing yung reference, convincing yung delivery ni Calix, plus malinis yung pagkaka-perform, pagkaka-deliver niya sa mga angulo na yun para kay Shaboy. Kay Shaboy naman, prop sa round 2, maganda yon. Almost the same dun sa round 1, pero may konting slip-ups kasi. So, sa ganong performance ng dalawa na tapatan, para sa akin mas malinis, mas effective, at mas convincing yung delivery ni Calix doon, at sobrang smooth no. Kaya round 2 ibibigay ko kay Calix sa score na 9-8 pa rin. 9-8 kasi bibigyan ko ng less na konting-konti si Shaboy doon. So round 1 tabla, round 2 Calix 9-8. So that's 18-17 in favor of Calix. Round 3 game. Gel, putang ina. Tanga, dapat iboboto ko rin si Lenny para sabay-sabay tayo sa pag-angat. Kaya hindi ko yung binoto kasi binasted ako nung anak. Ito. Saka yung pag-endorse ko dun sa Unity, explain ko ba? Katamad. Hindi mo alam kasi yung pakiramdam kapag bayad. Ina mo round 3, atay ka sa akin. Napanood ko yung laban nyo ni Lord Manuel. Congrats yung panalo, nakuha mo. Sobrang technical mo doon, tapos binanatan ka lang niya ng ginajakul ka ng lola mo.
Isa nga ako sa bumoto sa'yo nun at sumabay din ako sa palakpakan. Bilib na bilib kami sa'yo nun kasi ang Jacqueline ng Lola, di namin yun naranasan. Napakaswerte mo ka, Alex. Napakaswerte mo ka, Alex. Kasi kami noon, pag di natulog, pinapalo, may kasunod pa na kurot. Ikaw, pag hindi natulog, minamaryang palad ng kulubot. Puta sana all. Pag sasasaksakin daw niya si Lord Manuel, tanginang linyahan yan pang bobo. Imbis na isipin namin nag-horror ka noon, naisip namin kakanood mo yan sa Soko. Kakanood mo yan sa Soko. Yung mga kagrupo mo, puro lubog pa nga. Lalo na yung aking kumpare. Kung 30 kilos pababa qualification sa grupo nyo, Makoy, pwede ka nang sumali. Tangina kasing mga unknown to, yung mga miyembro, butot balat. Biruin nyo, dalawa lang sila ni Pilos, taga Bulacan, pero bakit? Lubog lahat. Ang kulit din ng lugar nyo, no? Konting ulan, yung baha, lagpas utong. Bulacan din yung dahilan kung bakit maraming nauoblong na gulong. Ang ina mo, gago ka, ha? Hiningi mo pa ako, ha? Bulacan din yung dahilan kung bakit maraming nauoblong na gulong. Imbis na solusyonan yung flood control, chicharon yung naisip nilang lunas. Gago. Dami chicharon doon eh, no? Imbis na solusyonan yung flood control, chicharon yung naisip nilang lunas. Paano yan? Babagsak na ekonomiya ng lugar nyo kasi may chicharon na rin si Jonas. Baka sabihin mo yung chicharon niya, dun din naman galing. Gago, wala kang alam. Yung chicharon nyo sa Bulacan, puro taba. Yung kay Jonas, puro laman. Na-endorse pa. Kaya, putang ina mo, huwag ka masyadong magmarunong. Konektado pa rin yan sa chicharon ni Jonas, mura tapos malutong. Ngayon, Nice. mamaya, isang balot. Kasha, mamaya. Tangina mo kang maikingi, ha. Ngayon, Na-endorse pag-usapan pa. natin yung katangahan nito ni Lodi. Gusto niyang sumama kay 30 sa BID kaso hindi siya kilala ni Looney. Yung ambisyon mo makapag-break it down, wag mo nang ipilit. Yung katangahan Gusto ko rin naman doon eh. Gusto ko rin ma-invite doon. Joke lang. nito ni Lodi. Gusto niyang sumama kay 30 sa BID kaso hindi siya kilala ni Looney. Yung ambisyon mo makapag-break it down, wag mo nang ipilit. Nagpapabinda ng gamit yung ibang MC para makatulong, ikaw BID pa rin nasa isip. May pamulti-multi ka pang nalalaman, puta ano pang silbi niyan? Sobrang obsessed mo mapansin ni Looney, ayun, bumagsak ka kay Milky Man. Kasi nag-guest na rin to kay Jonas at halatang bobo ka doon magpaliwanag. Kasi nag-guest na rin to kay Jonas at halatang bobo ka doon magpaliwanag. Kapag may tinatanong sa kanya si Jonas, biglang si Terdy tinatawag. Pati ba naman pagsagot sa mga tanong ni Jonas, si Terdy pa rin? Aba, sumusobra ka na pare. Hindi ka marunong makontento. Sinagot ka na nga ni Terd sa pamasahe. Kuya Sight, bigay mo na sa akin si Undefeated. Tangina, demanding to. Bakit pag tinalo mo ba ako dito sa flip top, magbabago ba standing ko? Kita nyo na! Wasak! Itong batang palahingi na combo, nasampulan na combo yan. Walang anggulo sa yung pagiging SK. Sangguniang katombo yan. Yeah! Lakas. Bumalik, nabawi ni Shaboy yung round 1 performance niya. Pero ang hinahanap ko yung malagpasan ni Shaboy yung round 1 performance eh. Pero round 3 the same, 'di ba? Although ano naman, nabawi naman ni Shaboy yung round 2 performance niya. Yeah. Pero yung round 1 at round 3 magka-level lang. So hindi alam ko kaya ni Shaboy na mas malakas pa dun eh. Pero siguro since tropa sila, 'di ba? Alam mo naman, pag mga tropa may mga piling angle eh. Pero nevertheless, ang ganda nung performance ni Shaboy dito. Sayang yung round 3. Sayang yung round 2 Shabs kasi kung na ganito niya 'yon, na-polish niya, na-deliver niya na maayos, baka all 3 rounds solid 'yon, 'di ba? Pero ayun, kahit papaano ang ganda nung 1 and 3 ni Shaboy.
may halong comedy na yung round 3 at nag-complement pa rin yon sa rounds 1 and 2 niya. So yun, ganun lang kasimple yung explanation dito sa round 3. Calix, pakinggan natin. Yo. Ang boring ng batay nyo ni Mirage. Puro chismis, nakababawan. Pinusasan pa si Kiko Matching, iba tong unggoy nakawala lang. Di man na kami nag-init ang ina nyo. Sa Mandaluyong pa naman sumalang. Buti pinusasan mo yung bombero, wala namang nga po yung laban. Tangina mo, boy! Pinakita mo kay Kenji yung titi mo sa gut bars. Real talk, na trauma yung bata. Tumatak sa kanyang memory. Dilagnat daw siya sa titi mong hawik ng longganisa ni Nego G. Tangina, boy! Ba't mo dinidig yung junior mo sa bata? Ilang gangster na makited? Si Kenji naging si Zay kasi tinutukan ng undefeated. Tangina mo, boy! Pero sa Motus, pinakain ka lang ni Jonas ng karton pati pagpag. Di ka pinaghandaan ni Husky. Sa harap mo, napakapkap. Tinalo ka ni Saint Flip, Grey Matter. Sa mga rookie, pumalpak. Kung virgin ka sa flip top, dito pokpok ka na last pass. Kasi Nice. sip-sip to kay Ensight. Kaya dito, may palakpak, tirador, na ang tira-tirang mangagamit ni Sight, puta ang wak, himod na himod, hanggang sa likod, ulti mo itlog, ay nilak-lak, magtinda ka na ulit ng Yossi Boy, sanay ka namang Magtaktak, sabi niya eh. pader, na binakbak, dalawang barel, nakasalpak, pagtatataden, hanggang maaning, hanggang marinig, kuhalak, ha, palaban, brad to sa pangkat, sige mag-angas, sa balagbag, ngayon mo labas, sa tip-tip daga, nang sabay-sabay, kumaratra. Galing! Inaboy! Galing nun. Kakatapos ko lang sa zoning. 2 weeks prep pag na agad. Isusunod ko to kay Lord, total yun naman yung nararapat. May napatunayan na daw to. Talaga? Sige, pagbigyan natin yung ego. Higa sa kabaong stand-up comedian, total hindi ka nakakastigo. Sa Pasig kita ililibeng. Bawal makalat, sabi ni Biko. At hindi yan na taon mismo. Kasi bago masemento pangalan mo sa flip top, kailangan mo munang mabaon dito. Time. Galing! Sino panalo dito, guys? Hindi ko alam kung sino panalo dito eh, pero in my own opinion, rounds 2 and 3, Calix. Calix, men. Sorry, hindi ko talaga sure kung ano. Hindi ko alam kung sino panalo sa battle na to. Hindi ko alam kung ano yung score. Hindi ako aware. Pero para sa akin, Calix yun. Round 1, tabla yun para sa akin. Ganda nung round 1. Ang ganda nung palitan ng round 1 eh. Kumbaga, yun yung round na sinet ng dalawa na ito yung dapat lagpasan, ito yung dapat talunan. At pagdating sa round 2, nakita naman natin na bumaba yung energy level ni Shaboy. Nakita natin yun na nagkaroon ng stutter. Round 2 ni Calix, maintain niya yung round 1 performance niya. Actually, consistent si Calix. Malinis yung flow, malinis yung multis, malinis yung mga punto, yung mga references at yung mga angulo, direct talaga kay Shaboy. Para sa akin, walang feelers doon. Kay Shaboy talaga lahat yon. So, ayun, all 3 rounds, no? Malinis yung pinakita ni Calix. Hindi nag-slow down, hindi walang stutter. Siguro ang pinaka mapipinpoint lang dito yung mga angulo, especially yung round 2 na nag-stick sa angulo. Pero para sa akin, ang creative naman nun eh. So, all 3 rounds, consistent na Calix yun. 27 points for him. Kay Shaboy naman, pinakamalakas niya yung round 1 and 3. Yung round 2 medyo lumaylay eh. Sa performance lang naman. Pero the content, yung sulat, pares lang din. So, ayun. Para sa akin, 989, 26. So, 1 point lang. 1 point lang. Ay, hindi, sorry. Binigay ko pala yung round 3 kay Calix, no? So, round 1, tinabla ko. Round 2, Calix. Tapos, round 3, mahirap eh. Pero, sa tingin ko, mas malakas yung kay Calix doon. Pwede rin nating itabla. Pero, hindi. Feeling ko, mas malakas na Calix doon eh. So, ayun. 9-8. 9-8, Shaboy.
sa round 2, 9-8 sa round 2 in favor of Calix, 9-8 sa round 3 in favor of Calix. So round 1 tabla yon. Tabla yon. So not sure kung tama yung naging decision ko, pero sa tingin ko dikit yung battle na to. Ilan ba ang judges dito? 3. Siguro deserve ng dalawang MC na to na may 2-1 ang score. 'Di ba? Kung tatlo ang judges. 2-1 ang score, deserve. Either way ba para sa akin? Para sa akin Calix to eh, 'di ba? Sorry kay Shabs, pero para sa akin Calix to. So 'yun. 27 to 25 rounds 2 and 3 Calix round ng tabla. Calix. Siyempre, Shaboy versus Calix. Gusto ko magpasalamat sa Manila. Siyempre, hype na collaboration namin. Ship Club, maraming salamat din sa suporta. Kay Pops Apingay, para kayo maraming salamat. Pero yun, ang boto ng Urado, 2-1. 2-1. Yun, 2-1 nga, di ba? So, yung 2-1 para sa akin, deserve ng dalawang MC yung 2-1. Calix ako. Mag-ingay, para kay Shaboy. Yo, shoutout siya. Okay. May judges kaya? Sana may judges ba? Walang judges. Siyempre kay Calix at siyempre kay M-Site sa pagkakataon sa tiwala. Siyempre, ayun, chicharon ni Jonas. Yun, shoutout kay Jillian I love you. Si Floating Yo Production, Crown Manila, kay Jason from Canada, kay EJ, kay Jaja, kay Brian, kay JJ, happy birthday kay Mong, Jams, Super Mario Arts, Tom Shea Estrella, kay Wesley. Walang judges, hindi ko mapapakinggan kung ano yung naging boto ng mga hurado. Pero, ayun. Magbabasa na lang siguro ako ng comments kung sino sa kanila yung panalo. 'Di ba? So, that's it. Ako, gusto ko magbigay ng shoutout kay Shaboy. Props sa'yo, men. Nakakausap ko to si Shaboy, men. Matagal ko na to nakakausap sa sa mga Motos event. Pero neto mga nakaraan hindi na kasi kami nung Vuelta kasi Gen Ad ako. So hindi ko sila nakausap. Nung ahon wala naman ako noon. Huling kausap ko sa kanila bago mag-Vuelta na event. Hindi ko alam kung ano yung event na 'yon. Basta yung dito sa Metro Tent. Basta yun. Pag pupunta naman ako ng event, nakakausap ko naman yung mga Motos boys. Pero ayun, honest opinion lang. So shoutout kay Shaboy ulit. Walang bad blood. Tropa pa rin yan. Pero para sa akin, Calix yun. So magbabasa ako ng comments kung ano yung para sa kanila or sino yung sa kanila yung panalo sa battle na to. Kasi since walang judgment ng mga online, na mga live judges, doon na lang ako mag-base sa comment section. Pero ayun, shoutout ulit sa dalawa. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out. Check!